Oh no! Oh shit, here we go again. For today's video, dahil nga madumi ng aming computer shop, lilinisan na nga pala ito ni na Daddy. Isa-isa nga palang binablower ang mga computer para matanggal ang mga gabok na to at malinisan na maigi. Nung dumating nga pala sa computer shop si Daddy, marami nga pala naglalaro dito. Kaya ang ginawa niya, ibinalik na nga pala ni Daddy yung mga hinulog nila dito. At para maumpisa na nila yung paglilinis. Lumabas na nga pala sila isa-isa dito. At sabi ni Daddy, bumalik na lang sila pagkatapos maglinis. Inumpisa na nga pala ni Daddy yung paglilinis. At humingi siya ng tulong sa mga player para ang paglilinis niya ay mapabilis. Good job! Isa-isa na nga palang pinagpatong-patong ang mga upuan dyan. At si Daddy naman ay nagwawalis na. Medyo sira-sira na nga pala yung sahig ng computer shop namin. Dahil nga busy ang aking Daddy, ay hindi niya ito magawa. Noong mga nakaraan nga pala, tuwing 3 araw ito nalilinis. Ngayon, dahil busy na siya, tuwing 3 linggo na niya ito nalilinis. Medyo may kahirapan nga pala ito linisin. Kasi kada isang computer, babaklasin mo muna ito para malinis ang loob. Pagkatapos nga i-blower ang computer, pinupunasan nga pala ni Daddy ito para mawala ang mga gabok. Habang naglilinis nga pala si na Daddy, inip na ang mga player at gustong-gusto na maglaro. Pinalinisan na nga rin pala ni Daddy yung mga electric pan dito. Dahil nga sobrang gabok ng electric pan na to, halos wala na dito lumalabas na hangin. Kaya naman, pinalinisan na nga rin pala ito ni Daddy. Napakalaga nga pala ng electric pan sa computer shop. Dahil nga ito ay walang aircon, kaya electric pan ang ginagamit dito. Hindi naman ganun kainit yung computer shop namin. Kasi ang computer shop namin ay nasa ilalim ng puno. Siguro kung may aircon tong computer shop namin, malamang hindi kami kikita dito. Kasi hindi naman gaano kalaki yung kinikita ng computer shop namin. Hindi naman ganun kalaki ang kuryente namin sa computer shop. Pero dahil nga magkakatabi ang aming business, medyo malaki ang binabayaran namin sa kuryente. Pumunta na nga rin pala sila mami sa Meralco dito para magbayad ng bill ng aming mga negosyo. Bago nga pala sila nagpunta ng Meralco dyan, si mami nga pala muna ay nag-withdraw sa bangko. At dito rin sa bangko na ito, dito nga rin pala pumapasok ang sahod ko kay Meta. Hindi nga pala ako kasama ng mga time na yan. Kasi nga nung araw na yan, ay may dance workshop ako. Bago nga pala nangyari yan, nag-harvest na nga pala dyan si na Daddy. At dahil nga bakasyon ngayon, ay medyo kukonti ang mga laman. Paano masabi? Siguro nga kaya kukonti ang laman nito. Ang mga bata kasi ay walang baon. Kasi doon siguro sila nakuha ng panlaro. Kaya ngayon ay kukonti lang ang laman nito. Binuhat na nga pala ni Daddy yung nakuha nilang barya. At dito pumasok na nga isa-isa yung mga manlalaro. Talagang naghintay nga pala yung mga player namin dyan. At kahit nga sobrang tagal ni na Daddy maglinis, yung mga player na to ay hindi na inip. At dahil nga nag-harvest si Daddy, nagbigay nga pala siya ng konting ayuda dito para ang mga player namin ay matuwa. May ayaw nga palang gumana na PC dito. Kaya naman tinawag si Daddy para gawin niya ito. Hindi totoo Ayaw yan. nga pala gumana ng monitor dito. At kahit may oras na nga siya, ay hindi pa rin nabubuhay yung monitor. Pag ganyan daw yung problema ng PC, sabi ng Daddy ko maaaring monitor daw yan o kaya marumi lang ang memory. Paano masabi? Ang unang tinignan nga pala ni Daddy dito ay yung monitor. At dahil nga gumana yung monitor, ang sunod na titingnan niya ay yung memory. Binaklas na nga pala ni Daddy yung salamin ng CPU at tinanggal niya yung dalawang memory at binura niya nga pala ito ng pambura. Siguro daw kaya nangyari ito. Kanina kasi naglinis sila ng computer. Siguro sa sobrang lakas daw ng blower, maaaring nagalaw daw yung memory. Kung papasukan mo nga pala itong negosyo na to, kailangan nga pala medyo marunong ka sa computer. Kasi kung wala kang idea sa paggawa ng computer, ay medyo kukunti lang ang kikitain mo. Paano masabi? Nagawa na nga pala ni Daddy yung sira ng computer. At ang naging problema nga pala nito ay yung memory lang. Good job! Dinala na nga pala ni Daddy yung barya sa bahay. Guys, parang nga ang onti ngayon ng na-harvest ni Daddy. Kasi bakasyon ngayon, baka hindi sila nabibigyan ng pera. Ibubunan natin para mabilang na natin. Ilang buwan na nga pala mahina yung computer shop namin. Siguro nga gawa ng bakasyon ngayon. Guys, ano to? What is that? Guys, tingnan nyo oh. Baka may nangdadaya ulit. Guys, ano ba to? Ano naman yan? Kami nagdadaya na naman sa atin ha. Ito pa. Oh shit, here we go again. Ala, ang dami. Iwalay mo. Ito, dalawa na. Ito pa oh.
Hala, ang dami naman. Guys, may nandadaya talaga, 3 pa! Napakasalbay naman talaga na naglalaro sa computer shop. Tingnan nyo guys, 3 pa! Oh, So weird. guys, kaya nga pala parang ang unti nito kasi nandadaya sila. Lato-lato. Guys, ang galing nila. Nabutas nila yung barya para matusok yung sinulit. Pastilan. Mamaya, imbestigahan ko yung mga bata na yan. Daddy, imbestigahan mo nga para mawala na yung mandadaya na yan. Mandaya sila, 2 tapos 1 piso. Siguro meron pa dito. Kaya bilangin na natin to. Binilang na nga rin pala namin yung mga barya dito. At sa pagbibilang nga namin, wala na kaming nakitang barya na may sinulit. Siguro nga mga binata ang gumagawa nito. Kasi hindi naman kayang gawin ng mga bata ito. Kaya iimbestigahan talaga to ni Daddy. Pagkatapos nga pala namin bilangin ito, pumunta na nga pala sa computer shop si Daddy. At tinanong niya ito sa mga bata, baka may nakikita silang gumagawa nito. Siguro hindi nga kaya ito ng mga bata. Kasi yung pagbubutos lang ng barya ay napakahirap na. Kaya naman susubukan ni Daddy kung gumagana ba ito. Ilulusot niya nga pala yung 5 piso dito. At nung ito ay nagka-oras, ay hindi na siya mailabas. Hindi nga pala gagana yung pandaraya na ito. Kasi once na inulog mo yung barya dito, ay hindi mo na ito mailalabas. Mapuputal nga lang pala yung sinulod mo dito. Kaya kahit anong gawin mo dito, ay hindi mo basta-basta ito madadaya. Kung sino man gumawa ng pandaraya na ito, sana wag mo na ito gawin. Kasi kung ikaw ay walang panlaro, mas mabuti pa wag mo na gawin ito. Kasi kapag nahuli ka ng daddy ko, maaaring hindi ka na makapaglaro dito habang buhay. Hindi mo naman talaga kailangan ng mandaya dito. Kasi kung wala ka talagang panlaro at gusto mo maglaro, maaari kang pumunta sa akin. At ako na mismo yung magbibigay sa'yo ng panlaro para makapaglaro ka dito. Sa susunod, wag nyo nang gagawin ito. Kasi yung pandaraya ay napakasamang gawain. Kasi mas maganda bang manghingi kaysa man lamang ng kapwa. Yun lang, paalam. Please like, follow, and share. Thank you!